Yung kingdom of God ay active sa buhay ni Christ, sa kanyang ministry. Walang relihiyon dito, ha? Aktibo. Kaya sabi niya, walang magawa ng mga himalang ito, maliban na ang Diyos ay sa kanya, na sumasa kanya. Dahil sa kapanahonan ito, ang buong Israel, yung mga taong righteous, inaantay nila ang pagdating ng kaharian ng Diyos. John chapter 3, verse 1 to verses 8. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. In reply, Jesus answered, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised of my saying, you must be born again. The wind blows whenever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So, it is with everyone born of the Spirit. Pray po tayo. We call upon your name, O Lord our God, in the name of your Son, Yeshua. Open our hearts and our minds. Saturate our understanding. Be our Lord and our Master. And by the power of your Spirit in us, within us, open our hearts and our mind to understand this truth dahil marami nito ang hindi nakakaalam. Buksan mo ang unawa, ang kaisipan. Ito ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kaalaman at ang kaalaman ng iyong mga salita ay magbibigay sa amin ng buhay. At ito ang magiging tanglaw namin habang kami lumalakad ayon sa iyong kalooban. Sumasayo po ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan, kaharian, magpakailaman sa pamagitan ng aming Panginoong Yeshua. Lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo po umupo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, pag-uwi, matutulog ka. Sabihin mo sa katabi mo, mamaya na matulog, no? Para hindi po kayo makatulog, ganun yung kanyang mga kamay. Okay, yan, ganyan. Alam ko, meron ditong inaantok, no? Lalo na may mga edad-edad na. Tapos nakaupo pa, naku po, yari tayo nito. Yan. Para yung magplupo yung mga ano natin. Ngayon, darako na po tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos. At ang pamagat po, ang topic po na ating pag-aaralan, the works of the Holy Spirit in salvation. So kahapon ang ating pong pinag-aralan ay patungkol sa understanding salvation. At naunawaan natin na ang mundo ay patay. No, ang tao ay spiritually dead but physically alive. So ang tao nabubuhay, buhay siya, ngunit siya ay patay. No? Patay sa kaalaman, sa karunungan, sa katwiran, sa kabanalan ng Diyos. Wala siyang alam kasi dead eh.
So wala siyang consciousness kung ano yung desire, ano yung kalooban ng Diyos. So ang makapagbabago ng kanyang buhay ay ang redemption, ang atonement ng ating Panginoon. Nung tinanggap niya si Kristo, kahapon siguro may tumanggap, tayo ay nabuhay muli. Ayon sa ating pananampalataya, ayon sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos po ay hindi nababalik. Hindi po ito nagbabago. Ito po ay isang decree na hindi pwedeng baguhin o palitan ni numan. Kung ano ang nakasulat, yun na po ang nakasulat. Kaya nung panahon ng sabi ni Satan, ikaw ba ang anak ng Diyos? Anong sabi ni Christ? It is written, nasusulat. Kaya kapag kayo'y kinakausap ng mga tao dyan, ligtas ka na ba? It is written, I am saved. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon, pag-aralan natin the works of the Holy Spirit in salvation. Everybody say, the works of the Holy Spirit in salvation. O para mawala yung antok natin, the work of the Holy Spirit in salvation. Sumigaw nga tayo ng hallelujah. Hallelujah! Sumigaw ulit tayo ng hallelujah! O isa pa, kulang pa. Isa pa, sigaw! Ang iba natutulog na eh. Sino po rito ang natutulog? Malapit na po kayong umuwi mamayang hapon. Okay. Concentrate na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. The works of the Holy Spirit in our salvation. John chapter 3, verse 3. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Ang ating binasa ay patungkol po sa kapanganakan. Hindi ka magiging Pilipino citizen kung hindi ka ipinapanganak sa Pilipinas. Bakit ka po tinawag na Pilipino? Dahil ipinanganak ka sa bansang Pilipinas. Binibigyan ko lang kayo ng unawa, buksan niyo ang inyong isipan. Bakit ka naging American citizen? Kasi ipinanganak ka sa Amerika. Bakit ka tinatawag na citizen of the Kingdom of Saudi Arabia? Dahil doon ka rin ipinanganak. Paano ka magiging citizen, magiging naturalisang mamamayan ng isang bansa o kaharian kung hindi ka ipinanganak? Kaya dito, ang pinag-uusapan dito ay citizenship o kapanganakan. Dahil kapag hindi ka pinanganak sa tubig at espiritu, hindi ka magiging citizen ng kaharian ng Diyos. Kasi itong word na born again, ay ginagawa ko itong religious group na kapag membro ka ng born again, ligtas ka na. Hello? Hindi po totoo yun. Nakapagtawagin ka born again, ligtas ka na. Hindi po totoo yun. Hallelujah! Kailangan maintindihan mo kung ano ang born again. At yan po ang pag-uusapan natin. Sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Amen? Spirit of God. Tulungan mo kami. So, babalikan natin yung discussion ni Nicodemus at saka ni Christ. Ang tanong ni Nicodemus, namangha siya nung si Christ, makita niya. Kasi nakikita niya, ang kaharian ng Diyos ay aktibo sa panahon ni Christ. Ulitin ko, mga theologians, historians, mga pastor, mga minister, nakita ni Nicodemus, yung kingdom of God ay active sa buhay ni Christ, sa kanyang ministry. Walang relihiyon dito, ha? Aktibo. Kaya sabi niya, walang magagawa ng mga himalang ito, maliban na ang Diyos ay sa kanya, na sumasa kanya.
Dahil sa kapanahonan ito, ang buong Israel, yung mga taong righteous, inaantay nila ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Hello? Inaantay nila yung pagdating ng kaharian ng Diyos. Hindi po nila inaantay ang restoration ng relihiyon. Hindi po. Hindi po ganun. Kung babasahin po natin ang kasulatan, ang inaantay nila ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Itong si Nicodemus, isa po siyang, membro po siya ng tinatawag Jewish Ruling Council. Ano po yung Jewish Ruling Council? Ito po yung Sanhedrin. Sa atin sa Pilipinas, ito yung Korte Suprema. Ulitin ko ha. Ang Jewish Ruling Council, sa atin sa Pilipinas, ito yung tinatawag na Supreme Court or Korte Suprema. Mataas. Kapag nandoon ka, mataas ang tingin sa'yo. Di ba? So, ang picture, ang Israel ay nag-aantay sa pagdating, the restoration of the Davidic kingdom to Israel. Ibabalik yung kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, walang makagawa ng mga himalang ito, maliban na ang Diyos ay suma sa iyo. Kasi wala ka naman. So kung nandoon ang gawain ng Diyos, ang trabaho, ang kamay ng Diyos, ibig sabihin, dumating yung kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah! So, ito yung kanilang pag-uusap, no? Para tayo ay maklaro natin. Sa John chapter 3, sabi ni Nicodemo, sa verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, tinawag niyang Rabbi si Christ, we know you are a teacher who has come from God. We know, ang ibig sabihin, yung council ng Sanhedrin, alam nila ng mga rabbi na si Christ ay nasuma sa kanya ang Diyos. Bakit? Kasi hindi mo magagawa ang mga himalang ito kung wala sa iyo ang Diyos. We know. We. Ibig sabihin, we. The council of the Sanhedrin. Alam namin. For no one could perform these miraculous signs you are doing if God were not with Him. Anong ginawa ni Christ? Nabalita na, bumuhay ng patay. Pinakain ng 5,000. Pinakain ng 6,000. Nag-cast out ng demons. Legions of demons. Ang 1 legion sa Romans, ito ay 6,000 soldiers. So ilang kayong demon ang nandun? Dami, no? Di ba? Bulag, nakita. Mga paralitiko, nakakalakad. Lahat ng uri ng sakit, karamdaman, may mga leprosy, pinapagaling ng Panginoon. So, the power of God in Christ's life in action. So, nandoon, huwag kayong matulog. Dahil napaka-importante po ito sa ating buhay. Dahil isa lang ang ayaw ni Satanas mangyari sa mga anak ng Diyos. Yung wala kang alam. Amen? Kaya kapag sa panahon ng pag-aaral, makinig tayo, sumulat tayo, magiging atentibo tayo, magkaroon tayo ng konsentrasyon dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin na tayo lumago sa kaalaman. Amen? Yung mga nasa likod, dito umupo sa unahan. Yung mga nasa likod, dito kayo, dili. Para magsimula tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo lalapitan. Sige mga kabataan. Melky dito. Sa unahan, Melky. Dito, sa unahan, dito. Anak, dito. Oo, mga anak sa pastor. Mga intercessor, ang nanay dito sa likod. Hallelujah. Tuloy tayo. In reply, dahil sa mga ibalan yon, nalalaman ng mga Israelita, ng mga taga-Sanhedrin, na ito, siguro nag-uusap sila. Grabe yung Yeshua na ito ng Nazareth. Yeshua of Nazareth, bumubuhay ng patay, mga bulag nakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga paralitiko nakakalakad.
pinapatigil ang bagyo, inuutusan ng hangin, inuutusan ng dagat. So makikita mo yung the kingdom of God in action sa buhay ni Christ. Ano yung kingdom? Pag sinabing kingdom, authority and dominion na nawala kay Adan, nasa kay Christ po yun. Pinadami niya ang pagkain. Sana manumbalik ito kasi nasa church ito eh. Now, tuloy tayo. Nung makita ni Nicodemus ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Christ, pumunta siya doon at sabi niya, walang makagawa nito kung hindi galing sa Diyos. Alam niyo si Christ, direkta hindi nagsasayang ng oras. Sabi niya, in reply, Yeshua declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, maliban ng tao'y panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya ang relihiyon, hindi nila nakikita ang Diyos dahil hindi naranasan, hindi nila naiintindihan kung ano ang salitang born again. Akala nila ito ay isang relihiyon, ito ay isang grupo. Hindi po grupo ang relihiyon. Ang relihiyon po, ito yung pinatawag eklesiya. Ito po yung mga tao mula sa sanlibutan, sa kadiliman na tinawag ng Diyos at inilagay sa kaharian ng liwanag. Hallelujah! Amen! Ito po yung mga hinirang, mga pinili ng Diyos. Kaya sabi niya, I tell you the truth, sabi ni Yeshua, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sabi ng matalinong tao, si Nicodemus, sabi niya, how can a man be born when he is old? Paano mangyayari ito? Kung isang tao matanda na, ipapanganak pa ba siya? Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Kaya kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi natin ito maintindihan. Father, I pray in the name of Yeshua, your Son, open the understanding of your people. Hallelujah! Kaya marami ngayong lito. Marami ngayong yung mga taong matutuwid na nasa mundo naghahanap ng katotohanan. Kaya kapag tayo hindi mangaral, hindi tayo sumigaw, hindi natin ipangaral ang salita ng Diyos, ang katotohanan, wala pong maliligtas. Amen? Kailan pa tayo kikilos, sisingilin tayo ng Diyos. Ang sagot ni Christ, paano nga naman mangyayari na ako'y panganak, matanda na? Siguro sa Nicodemus, sabihin natin, dito sa Pilipinas, na-meet ko po yung mga membro ng ano natin, Supreme Court. Dahil si Attorney Joe, isa siyang lawyer, 8 yata yun, no? Si Puno noon, naging Chief Supreme Court yun. Born again po yun. UCCP yata, no? So, lagi ko kasama si Sir, pupunta kami doon sa... Kaya namimit ko po itong iilan, hindi naman lahat. Iilan po sa mga taga-Supreme Court nung ako na nagpapastor pa po sa Metro Manila. Verse 5, Jesus answered, I tell you the truth. Nung una sabi niya, you cannot see. Dito sa verse 5, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Dalawang elemento ang isinigot ng Panginoon na kailangang ipanganak ka. You must be born of the water and the Spirit. Now, paano nga ba ang isang tao ay panganak sa tubig? Paano ang isang tao ay papanganak sa Espiritu? Dahil kapag hindi mo manaranasan ng dalawang elemento na ito, hindi ka totoong born again. Maaaring nasa grupo ka ng mga born again. Ang tawag sa iyo, born again. Pero kapag hindi mo maranasan ang dalawang elements na ito, na ipanganak ka sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Klaro eh. Sabi niya, I tell you the truth, no one can enter into the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Ang pinag-uusapan po dito ay citizenship. Hindi ka magiging mamamayan ng isang bansa kung hindi ka ipapanganak, hindi ka tatawaging Pilipino kung hindi ka ipapanganak sa Pilipinas.
Kailangan maging klarado ito, mga kabataan. Makinig kayong maigi. Satanas, hindi kita binibigyan ng karapatan na makialam sa mga kabataan. Hallelujah! Verse 6, sabi ng Panginoon, klinaro niya, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Ang ipanganak sa laman ay laman nga. Ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Kapag sinabing Spirit, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Power of God. When you receive the Holy Spirit, Acts chapter 1 verse 8, and you will be my witness, and you will receive the Holy Spirit, the Spirit, when the Spirit comes upon you, you will receive, power. But you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. So ano Holy Spirit? Power! Ipapanganakain the power of God. Walang imposible sa Diyos. Paano nag-activate ang Diyos? Sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang literal na kahulugan ng Espiritu ay kapangyarihan. Bakit po ang lahat ng bagay ay gumagalaw sa buong mundo? Bakit ang tubig gumagalaw, buhay? Bakit ang mga ibon ng lahat ng bagay ay gumagalaw? Dahil sa hininga ng Diyos, dahil sa Espiritu ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen! Bakit po mayroong buhay? Ang mga hayop sa kaparangan, ang mga isda sa kailalim ng karagatan, bakit po sila humihinga? Bakit po sila may buhay? Ang ibon sa himpapawid, bakit po sila may buhay? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil binigyan sila ng hininga ng Diyos. Yun ang power inactive. Aktibong kapangyarihan ng Diyos. Bakit ka humihinga? Bakit gumagalaw ang iyong isip? Bakit gumagana ang iyong isipan? Dahil sa Espiritu ng Diyos. And God said, let us make man in our own image. And let them have dominion. Chapter 2, verse 2, sabi, and God formed the man from the dust of the ground and give and breath. Binigyan ng Diyos ng buhay ang tao. At ang sabi, nung pumasok ang hininga ng Diyos, ang tao ay naging living soul. Buhay na kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Pinag-aralan natin kahapon. Yung may consciousness, may will, may desire, may diwa. Diwa ng Diyos. Kaya tayo umiisip, kaya tayo buhay. Kapag babasahin po natin ang chapter 19 ng Acts, doon po pinaluwanag ni Paul na tayong lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kaya lang nawala ng relasyon dahil ang tao ay nagkasala, kaya nahiwalay sa Diyos. Ang tao ay spiritually dead but physically alive. At dahil ganun ang katatayuan ng tao, hindi niya alam na siya ay nasa ilalim na ng isang sumpa. Siya ay hiwalay na sa Diyos. Galit sa kanya ang Diyos. Kaya kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya ng mediator. Yun ang pinag-aralan natin kahapon. Amen? Hallelujah! Kaya sabi ni Jesus, I tell you the truth, no one can enter into the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Pinaliwanag ni Christ, verse 6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Mayroong ipinapanganak sa laman. Sa pamamagitan ng tao, ito yung sinasabi ng John chapter 1, verse 12. To those who believe in His name, He gave the rights to become children of God, children not born of natural descent, or by the will of man, but by born of God. So, ito pala, ang kapanganakang spiritual ay kapangyarihan, ipanganak sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Kaya dapat natin itong maunawaan. Ang kapanganakang spiritual ay isang supernatural na kapanganakan. Ang kapanganakan sa laman ay isang natural na pamamaraan. Ito yung tinatawag na the law of nature. The law of nature is ganito.
paano ipapanganak ang isang tao, kailangan ng dalawang gender, babae at saka lalaki. Di ba? Then magpuproduce sila ng seedlings. Di ba? Kaya nagkakaroon ng tao. Ang problema ngayon, paano sa espiritu? Napakalalim. Kailangan natin ang unawa ng Diyos. Hallelujah. So, sabi ng ating Panginoon, you should not be surprised at my sin. Verse 7, you should not surprise at my sin na kailangan kayong ipanganak. Pag sinabing you must be born again, walang ibang paraan. Kaya ang pinag-usapan dito sa chapter na ito is all about citizenship. Hindi po ito religion. Hindi po ito grupo ng religion. Ang born again. Kasi hindi ka magiging citizen ng isang bansa o ng isang kaharian kung hindi ka ipapanganak. Kailangan ka rin ipanganak sa kaharian ng Diyos. Hello? Kapag hindi ka ipanganak sa kaharian ng Diyos, wala ka sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko. Kapag hindi ka ipapanganak sa kaharian ng Diyos, hindi ka citizen ng kaharian ng Diyos. May relihiyong ka. Okay. Mayroong mga relihiyong tinatanggap ang Diyos. Mga mabuting gawa, tatanggapin yan eh. But you are not a citizen of the kingdom of God. Ngayon, ang tanong, paano? Magbibigay ako sa inyo ng sample na mayroong mga tao na ipinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi dumaan sa natural na proseso. Yung tinatawag nating natural law ng kapanganakan ng tao. Ang una-una kong ibibigay sa inyo ay si Isaac. Si Isaac, ang unang sample na aking ibibigay, tingnan nyo si Abraham at si Sarah. Si Sarah, 90 years old. Ngayon nga sa atin, kaya habang bata pa, magpaalala na kayo. Kasi pagdating ng 40, o 36, wala na. Kaya ang prayer ng mga babaeng walang pag dumating na mga pastor sa 36 na ang prayer mo. Lord, let your will be done. Let your will be done. Ang dumating na sa 60, sabi niya, Lord, it is finished. Pinapatawa ko lang kayo, masyado kayo sa kayo. Hallelujah. Kaya, ang pangalawa, makikita natin na ipinanganak si Isaac by promise. Nagsalita lang ang Diyos. Promise lang. Babalik ako. Tumawa pa nga si Sarah eh. Paano mangyari yun? Ano na ako? Wala na. Uga na yun. Wa na yun. Ako mang master. Tiguang na. Wa na yun eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, may imposible ba sa Diyos? May imposible ba? Walang imposible sa Diyos. Amen? Sino ang pangalawang ibibigay nating sample na alam nyo? Si Samson. Si Samson din ay hindi ipinanganak sa natural process o sa natural law of giving birth. Hindi po siya ipinanganak. Ipinanganak po siya sa pamamagitan ng pangako sa kapangyarihan ng Diyos. Bilis-bilisan natin sa Old Testament, John the Baptist. Hindi rin siya ipanganak sa natural na kapanganakan dahil matanda na si Zechariah at saka si Elizabeth. Hindi rin sila ipinanganak. Ipinanganak si John the Baptist sa pamamagitan ng promise, nangako. You will manganganak ka. And sabi ko ng Biblia, with the spirit and power of Elijah. Kaya sabi ni Christ, John the Baptist is the second Elijah. Bakit suma sa kanya? Kayo, nag-antay kayo kay Elijah?
Dumating na. Elijah. Sa katauhan. Hindi incarnation, ha? Yung power of spirit on calling of Elijah. Dahil si John the Baptist ang kahuli-huli ng prophet sa Old Testament. John the Baptist is the last prophet sa Old Testament. Basahin niyo ang Biblia. Ngayon, sino ang pang-apat? Si Christ. Virgin birth. Yung tatlo, mga lagas na. Ito namang isa, virgin. Beulah. Alma. Babaeng wala pa talaga. Pure. At doon, gumawa. Pag sinabing, and the Holy Spirit overshadow you. Okay, tingin kayo sa akin. Sana kung mayroong mga pastor. Pag sinabing sa Hebrew language, ang spirit is ruach. Everybody say ruach. Ang kanyang equivalent na kahulugan sa salitang English is breath. Hininga. Everybody say hininga. Hininga. So ano ang spirit? Hininga. Ngayon, ang hininga, ano sa'yo? Kapag nandyan ang hininga ng Diyos sa'yo? Power. Everybody say, power. Ang kanyang manifestation, kapag ang hininga ng Diyos na sa'yo, ay power. Power na nagbibigay ng diwa, nagpapagalaw ng iyong diwa, ng iyong kaisipan, ng iyong buhay, nagbibigay sa iyo ng lakas dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya malalim ang ating pag-aaralan. Kapag wala tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi rin natin maintindihan. At sana maintindihan ninyo. Hinihiling ko, pinapanalangin ko sa Panginoon, maunawaan po natin para hindi po masayang ang panahon na ating ibinibigay sa Panginoon. Dahil ang pinag-usapan dito, hindi ang pagiging membro ng isang grupo. Ang pinag-usapan po dito is citizenship in the kingdom of God. Pakibukas, Pastor, ng Galatian, wala po diyan sa anong. Gusto kong irekta ito. Sa aklat ng Galatian. Sana hindi ako magkamali. Galatian chapter 4 verse 28. Verse 29. Now, babasahin po natin sa verse 28. Now you, my friends, are God children as a result of promise, just Isaac was. Sino ang tinutukoy? Hello? Sino ang subject? Yung mga Kristiyano sa Galacia. Now, brothers, ganito mag-interpret ng Bible. Now, brothers, now you, my friends, dito is brothers ang pagkasulat. Now you, brothers, like Isaac, typology, are children of promise. Sino ang tinutukoy? Yung mga believers na katulad natin doon sa Galatia. Ano daw sila? Son of promise. Mga anak ng pangako. Kaya kapag hindi rin tayo mga anak ng pangako, hindi ka pala totoong born again. Ganun lang kasimple. Amen? Now, you, my friends, are God's children as a result of His promise, just Isaac. So, ibig sabihin, kung paano ipinanganak si Isaac sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ganun din ang nangyayari sa mga born again. Amen. Meron po ba tayo naintindihan? Sabihin nga natin, sumigaw nga tayo ng hallelujah. Hallelujah! Now, dito sa verse 29,
At the time, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. Ito nagkaroon ng typology. Ito ay si anak ni si Ismael at saka si Isaac. Si Ismael ay anak ng natural way. Walang pangako ang Diyos doon. Si Isaac ay mayroon siyang covenant dahil kay Abraham. Di ba? Mayroon siyang promise. Kaya ito ay son of promise. At tayong lahat ay son of promise. At tayo ipinanganak hindi sa pamagitan ng laman, kundi tayo pinanganak sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Napakaklaro sa baba. Kung kayo po'y may unawa. At the time the son was born in the unusual way, persecuted the one who was born God's Spirit, and is now. Dito, napakaklaro. Sabi dito, born by the power of the Spirit. Mayroon bang ibang ano dyan, Pastor? Born by the power of the Spirit sa ibang kasulatan. Ipinanganak sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ni Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. So ibig sabihin, ipapanganak ka sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayo papanganak sa natural na paraan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Kaya, dito, babasahin po natin, Pastor Bong, alayon. Jesus discusses one of the fundamental doctrines of Christian faith. Ang tawag dito, regeneration. Na mababasa rin natin sa Titus chapter 3 verse 5. Ito ang tinatawag na bagong kapanganakan. A process of birth through the power of the Spirit of God, and it is a supernatural birth. This supernatural birth is the very moment we are being born in the kingdom of God and become a citizen of heaven. Kaya sabi ko kahapon, ang kaligtasan ay hindi minuto, segundo, with the twinkling of an eye, sa kunting pag-iisip mo lang na yung narinig, sumampalataya ka, magkakaroon ka ng kapanganakan. Hallelujah. Kunti lang. Hindi segundo, minuto, segundo, second pa. May pinaunawa sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Pinanganak ka sa kapangyarihan ng Diyos. At yung binhi na yun ang gustong kunin ni Satanas. Ang katotohanan na yung narinig, yun ang binhi na gustong kunin ni Satanas. Dahil gusto ni Satanas maging religious ka lang, ayaw niyang maging citizens ka ng Kingdom of Heaven. Dahil kapag Kingdom of Heaven, citizen ka of the Kingdom of Heaven, kinatatakutan ka ng demonyo. Hallelujah. Ulitin ko, if you are a citizen of the Kingdom of God, threat ka sa kaharian ng demonyo. Kinatatakutan ka. Ikaw yung tinatawag na mayroong tinatawag yung nalimutan ko lang, no? Trick ka, kinatatakutan ka. Ikaw you are the problem of the kingdom of Satan. Magiging problema ka sa kaharian ni Satanas. Kaya ang dami mong kalaban. Ako kalaban ko ang mundo. Dahil sumasamba ako sa isang Diyos. Sinusunod ko ang 10 kautusan. Dahil bakit ako sumusunod sa 10 kautusan? Dahil nandun ako sa kaharian ng Diyos. Citizen ako ng kaharian ng Diyos. Hindi maaari ang isang kaharian na walang konstitusyon, walang batas. Kaya ang dami kong kalaban. Pira, kalaban ko. Sabi ni Satanas, hindi kita bibigyan ng pera. Sabi ko, Ama, nagugutom na ako. Sabi ng anak, hindi kita pabaybayaan. Lord, anak, pansamantala lang yan. Pansamantala lang. Dami kong kalaban. Ang mga kaibigan kong pastor, kalaban ko. Bininak pa ako ng mga disciple ko. Ayaw na akong tingnan. Galit sila sa akin. Ako naman, umiiyak kapag nakikita ko sila dahil alam ko
po ang kanilang kalagayan. Hindi nila alam na iiyak ako, naawa ako, nahabag ako sa kanila, oh, kawawa, kawawa. Hindi sila sa akin naawa. Gusto nila akong hatulan. Pero hindi nila alam, nakapasok ako sa kaharian ng Diyos. Dahil ang malaking kalaban ng kaharian ng Diyos ay ang relihiyon. Hahadlangan ng relihiyon ang citizenship. Ayaw ng demonyo, kaya ang daming relihiyon, milyon sa buong mundo. Nag-aaway, sabi ng isa, ako ang tama. Ang sabi ng isa, mali kayo. Kami ang tama. Mali kayo, kami ang tama. Dito ka para marami kang pira, ialin ko ang pira. Pira lang magiging dahilan, kaya ako sunod sa relihiyon. Hindi. Iniwan ko lang nga yung pangarap ko eh. Tapos ipagpapalit ko pa sa pera. Hindi ko ipagpapalit sa pera. Habang ako'y umahawit noon, tuwang-tuwa na ako pang worship ang Lord. Isang araw sabi ng Lord sa akin, sa pag-awit mo ba sa akin, sa pag-worship, mayroon bang naliligtas? Worship leader. Sige nga, sagutin nyo nga. Hindi ko masagot ang Panginoon. Sa pag-awit niyo sa akin, meron bang naliligtas? Worship lang yun. Walang naliligtas. Walang nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Hand in hand, mangaral po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Now, mayroon pong dalawang uri ng kapanganakan. At ito ay napag-aralan na gusto ko lang explain. Spiritual birth, ito yung una. It's a process of birth through the power of the Spirit of God. And it is a supernatural birth. This supernatural birth is the very moment we are being born in the kingdom of God and become a citizen of heaven. Ito yung araw na isinulat ang iyong pangalan sa tubig, sa langit. Kailangan nating maranasan ang kapanganakan sa tubig. Hindi ko muna yan may i-discuss ngayon kung paano. This is the moment our names will be registered in the book of life in the kingdom of heaven. Mayroon bang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Mayroon po si Eudia, si Syntyche, si Clement. Kaya ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas. Ngayon. Ang pagiging citizen ng heaven ay ngayon. Hindi bukas, sabi ng mga reliyon, magiging citizen ka lang ng heaven kapag ikaw ay namatay at doon hinatulan ka na. Mali po yun. Ngayon po ang citizenship. Today is the day of our salvation. Basahin nyo. Si Eudia, si Syntyche, si Clement, their names are in the book of life. Ang tanong ngayon, nung isulat ito, sila ba ay patay o buhay pa? Buhay pa. Ngayon, kayo patay o buhay? Kaya si Christ, nung tanungin siya, Panginoon, mayroon pong pitong magkakapatid, ang asawa isa, nung una namatay, pangalawa hanggang kapito. Sino, pagdating po ng panahon, sino ang magiging asawa ng babae yon sa pito? Hindi nyo naiintindihan ang kasulatan. Dahil sa panahon yun, wala nang pag-aasawahan. Amen? At He is not the God of the dead, but the God of the living. Living na ba tayo? Buhay na ba tayo? Kailan tayo nabuhay muli? Nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Nung isabuhay natin ang Kanyang mga salita. Amen? Sa araw na yun, nabuhay kang muli. Kaya dahil ikaw ay buhay, ang iyong Diyos ay Diyos na buhay. Ganun lang kasimple. He is not the God of the dead. He is the God of the living. Naalala ko yung awit ni Solomon doon sa Psalm 3. Lord, deliver me from the dead. Sino yung dead na yon na tinutukoy ni Solomon? Ang Philistine. Yung 7 kingdoms noon sa kanyang panahon. Amorites, Jebusite, Kohathites. Wala, hindi pala kasali yung Kohathites. No? Kamali ako, sorry ha. Jebusite, Canaanites, ano pa yan? Perizite. Ang pangwalo. May Parasite.
Kohathites. Sabihin mo, wala dito yan. Bakit kayo natawa? May nangyata dito. Nasa citizen ng Kohathites. Ngayon, mayroong nabuong bagong citizen sa mundo. Alam niyo ba ang sagot, mga para-cellphone? Ano yun? Ano? Mga para-cellphone, ano? Netizen. Kayo talaga. Citizen ng cellphone yun. Membro ng citizen, kaya nakalagay doon, netizen. At itong netizen na ito, hindi ito mga Amerikano, Pilipino, buong mundo, iba't ibang tribes. Matilino talaga si Satanas. Ang kaharian ng Diyos naman ay nasa lahat ng dako. Hindi nga lang naalam, hindi nga lang nakikita. May naintindihan po ba tayo? So, kailangan natin maipanganak sa espiritual na kapanganakan. At yun po ay nangyari kahapon. Nangyari po yung kahapon kung sumasampalataya po tayo sa salita ng Diyos. Yung 72, yung sabihin ng tuwang-tuwa sila, sabi, Panginoon, Lord, Adonai, tuwang-tuwa sila. Ang mga espiritu po sa pangalan mo ay sumusunod. Sabi ni Christ, huwag kayong magalak na ang mga masamang espiritu ay sumusunod sa inyo. Sumusunod sa inyo. Ang dapat niyong ikaganda, but rejoice that your names are written in heaven. Palakpakan natin ito. Ngayon, magtatanong uli ako, kailan may sulat? Patay na o buhay pa? Buhay pa. Kaya tayo, hindi after death. Ngayon. Oh, hallelujah. Tuloy po tayo. Ito yung spiritual death, number 1, na may bigay kong, born not of natural descent, nor human decision, or a husband will, but born of God. Ito po ay tumutukoy sa dalawang kailangan natin itong pag-aralan. Hindi ko lang ngayon kasi mawawala tayo, malawak. Kailangan ipanganak sa tubig, kailangan ipanganak sa espiritu. Ito, buod na ito. Okay. Next, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. In John chapter 3 verse 6, ang ipinganak sa laman ay laman nga, ang ipinganak sa espiritu ay espiritu nga. Children born not of natural descent, nor of human decision or husband will, but born of God. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives to spirit. For you have been born again, not of perishable seed, but of perishable, through the enduring word of God. Yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay espiritu. At kung ang espiritu, ang salita ng Diyos ay espiritu, ito ay kapangyarihan. Dahil ang Diyos, hindi po ang Diyos nanganganak. Ulitin ko ulit, ang Diyos po ay hindi nanganganak. Dahil ang Diyos ay walang gender. Hindi po siya babae, hindi po siya bakla, hindi po siya lalaki, hindi po siya tumboy. Espiritu po ang Diyos, pure spirit. Amen. Lumilikha po siya. Kaya si Christ nilikha niya sa womb, sa sinapupunan ng isang babae, sa kapangyarihan nilukuban ng kanyang espiritu, katulad ng manok. Di ba? Nilukuban. Hanggang dumating ang siyam na buwan na create yung bata at tinawag na Mesiyas. Bakit si Christ? Tao. Dahil lahat ng lumabas sa pinakamasilang bahagi ng babae ay tao. Tandaan nyo yan. Dumaan po siya sa pinakamasilang bahagi
ng babae. At ang lahat ng tao doon po dumaan. Kaya siya ay tao. Mayroon bang makipagbibig sa akin dito na si Christ dumaan sa bibig? Si Christ putok ng buhok? Dumaan po siya sa pinakamasilang bahagi ng babae. Kaya lahat ng dumadaan doon, kapatid, nakikinig ka, tao po yan. Kaya lang, ikaw, gawa ka sa natural na paraan. Si Christ at kami, hindi po kami gawa sa natural paraan. Kami po ipinanganak sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Baba po tayo sa ating pag-aralan. Huwag po kayong masyadong ma-excite. Pangalawa, natural birth or physical birth. Ito na yung biological na sinasabi ko kanina. It involves the transition of a human being from the womb into the physical world. It marks the beginning of a human life characterized by the body, senses, and physical growth. Yun po ang natural na paraan. Amen? Ng babae at lalaki. Ang tawag mo doon, natural birth. Hindi po yun supernatural. No? So, ngayon, paano tayo makakapasok dahil ang kariyan ng Diyos supernatural? Kailangan ipanganak ka rin sa supernatural na paraan. Sa kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang salita na sinabi ni Peter. Dahil ang Diyos, nung sabihin niya, Yehior, Bayihior. Sa Greek, sa Hebrew po yun. Sa English, let there be light, and there was light. Bayomer Elohim, Yehior, Bayihior, magkaroon ng liwanag. At sabi, at nagkaroon nga. Kaya, ang sabihin ng Lord, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon ng iyong buhay, magsisi ka, tanggapin mo siya, ibigay mo yung kanyang buhay, ang iyong buhay sa kanya, gawin mo siyang Panginoon at hari ng iyong buhay, at sumunod ka sa kanyang mga aral. Sa araw na yun, ikaw ay ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Ganon lang kasimple. Kasi nagsalita lang ang Diyos. Salita lang pananampalatayanan mo. Amen? Kaya kailangan tayo ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Sino na po dito ang pumunta ng dagat? Amen. Amen? Kung medyo malawak lang sana ang panahon natin, tuturo ko yung paano ipapanganak sa tubig. Pero alam ko, ginagawa na po yan ng mga pastor. Meron na ba kayong idea kung ano yan? Amen. Dahil dyan, kapag pumunta kayo doon sa Dalampasigan, at nagsisi kayo, at ilubog nyo yung nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Yun po ang kahulugan, nasabi ko na tuloy. Kapag ikaw ay magpabautismo, sabi ni Juan, repent for the kingdom of God is at hand. Ang mga tao pumunta roon, nagpabautismo. Bakit po? Ang bautism ay nagsisimbolo ng kamatayan at muling pagkabuhay. Kapag ikaw ay libing sa tubig, kapag lumabas ka, isa ka ng bagong nilalang ayon sa salita ng Diyos na yung sinasampalatayanan. Dahil kung hindi ka magpabautismo, ibig sabihin, hindi ka totoong nagsisi. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kailangan kang ipanganak sa tubig at Espiritu. Si Christ nga, ipinanganak sa sa tubig. Binautismuhan siya ni Juan. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Important facts concerning the new birth. Number 1, regeneration. Basahin po natin sabay-sabay, nandyan po. Regeneration is a recreating and transformation of a person by the power of God.
Through this process, eternal life from God Himself is imparted to the believer's heart and becomes a child of God, a new person. No longer conforms to this world, but is now created to be like God and through righteousness and holiness. Nagkaroon, dahil citizen ka na ng kaharian ng Diyos, anong makikita sa iyo? Ang image and likeness of God. Anong makikita sa iyo? Yung pinag-aralan natin, righteousness. Ano pa? Holiness. Yun na po ang makikita sa ating mga buhay. Amen? Yun po ang evidence. Kapag makikita, isang araw, sabi ng, kanino bang kumuha ng coins? Sino ang nakalagay sa namukha sa coins na ito? Sabi ng mga nandoon sa harapan, kay Cesar po. Naintindihan nyo? Bakit kay Cesar? Kasi sa kingdom, ang mga tao pag-aari ni Cesar, ang king, ang lahat ng bagay, tao, hayop, lahat, sa kingdom, isa kanya yan. Kaya kanino to? Kanino mukha, sabi nila si Cesar? Ngayon, kung tatanungin kayo, kaninong mukha ang nakikita sa atin? Ang hari ba natin? Amen? The image and likeness of God. Nagkaroon ng regeneration na buhay tayong muli. Amen? Nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Kaya ligtas na tayo. Citizens na tayo ng kaharian ng Diyos. Number 2. Regeneration is necessary because apart from Christ, all people in their inherent natures are sinners, is incapable of obeying and pleasing God. Number 3, regeneration comes from those who repent of sin and turn to God and put their faith in Christ Jesus as Lord and Savior. Ito yung mga taong totoo talagang nagsisi. Sumunod sa salita ng Diyos, katulad kay Juan. Pag sabi niya, baptize, magsisi kayo at magpabautismo. Nagtao nagsisi. Punta sila ng kanilang mga kasalanan at pumunta sila doon sa tubig, lubog nila ang kanilang sarili. Bilang tanda na sila ay nagsisi. Kaya siguro sa sunod nating mga conference, magkaroon din tayo ng baptism. Amen? Magkaroon tayo ng baptism. Laki-laki ng dagat dyan. Di ba? Sabay-sabay. At tayo dapat bautismuhan sa pangalan ng ating hari. Hindi sa pangalan ng Diyos ng sanlibutan ito. That is the God of this world. But the God of heaven, isa lamang po. Amen? Siya ang source ng power, siya ang source ng wisdom. Kaya ang Diyos natin sinasamba, ang tunay na Diyos. Bakit? Hindi tatlo ang ulo niya, hindi anim ang mata niya, hindi tatlo ang kanyang ilong, hindi po anim ang kanyang tainga. Hindi po anim ang kanyang mga kamay, hindi po anim ang kanyang mga paa, hindi po tatlo ang kanyang katawan. Iisa lamang po ang pinagmumulan ng karunungan, kaalaman, ang Diyos na lumikha ng lahat. Nung likha niya, sabi niya sa Isaiah 40, verse 25, sabi niya, to whom will you compare me? Who is my equal? Isipin niyo yan. Kung mayroon kang tamang kaisipan, ngayon tatlong ulo ng Diyos mo, di magulo yun. Sinabi nga, to whom will you compare me? Who is my equal? Hindi, pastor, kung equal yan. Anong kung equal sa kalukuhan mo? Sinisira mo ang salita ng Diyos. Ku-equal, ku-creator. Isa lang po ang creator. Isa lang ang ulo. Hindi tatlo. Kasi ganito yun may co-creator . Tingnan mo nga naman itong
Diyos ng sanlibutan ito. Tatlo ang source ng salvation. Diba? Ang source ng salvation, isa lang. Ang eternal King. At yung eternal King na yon, nagkaroon ng colony sa earth. At si Christ, kaya nung sabihin niya Bayomer Elohim, sabi niya, Ruach Elohim. Sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Ruach Adonai Alay, Jaan Masyak Adonai Otili Basir Anavim. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because the Lord has anointed me. Pag sinabing anointed me, ang iyong eternal King, ginawa kang hari. Kaya yung wisdom ni Christ, yung kanyang kapangyarihan ng source ay isa lang, hindi tatlo o dalawa. Kaya ang aking Diyos, ang kaharian ng Diyos, isa lamang po ang ulo niya, hindi po tatlo. Sana maintindihan ninyo, bakit ba napunta tayo dyan? Naka-record ko yan. Diba? Pero totoo po. Kasi magkakasala ako kapag hindi ko yan sasabihin. Bakit? Sinasaruhuran mo ba ako? Kahit bigyan mo pa kami ng 10 million, di ko rin yan tatanggapin. Pagpapalit ko ang Diyos ang Israel. Nagsimula na ako sa kahirapan, tuloy na. Kung pagpapalain ng Diyos, okay lang. Kung hindi, okay rin. Dahil temporary lang ang buhay. Ikaw lang ang pinakamayamang tao sa pumulo. Ikaw ang pinakasikat sa pumulo. Tatlo naman ang Diyos mo. Tatlo ang source ng wisdom. Tatlo ang Diyos ng kaalaman. Nagkaluko-luko na. Di ba? Bakit ba napunta tayo dyan? Iwan ko sa'yo. Kasi, yun ang sinabi mo. Para yun, So, regeneration. record lang. Kailangan tayong ipanganak na muli. Tapos ko liwat. Dahil kung hindi tayo ipanganak na muli sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag hindi tayo makapasok, nandoon lang po tayo sa reliyon. Maawit lang tayo. Kagalakan ko, o Diyos. Singot pa. Ay, ikaw. Iyak ka. Sabi ng Lord, di kita kilala. Lord, bakit mo kami kilala? Kasi nakapasok kayo sa kaharian ng Diyos.